Hindi halos makapaniwala si Hephaestus noong ipakita sa kanya ni Yuan ang dala nitong Divine Sea Crystal na kilala rin sa tawag na Stone of the Sea. Nagtataka nga raw ito kung paano nakukuha ni Yuan ang mga ganoong klase ng bagay. Nagtanong si Hephaestus kung saan daw ito nakuha ni Yuan, mahigit 1 milenya na nga raw itong hinahanap ng kanyang uncle na si Poseidon. Ngumiti naman si Yuan at sumagot na siguro raw ay sinuwerte lang siya. Nasigawan ni Hephaestus ang ngiting-ngiti na si Yuan, at sinabihan niya ito na wag daw itong umasta na parang nakapulot lang ito ng barya sa daan. Sinabi ni Hephaestus na sa pagkakuha ni Yuan sa Stone of the Sea at pagkatalo ni Theseus, ay mukhang magiging busy raw ngayon ang Olympus. Mawawalan nga raw ang mga ito ng oras para intindihin si Yuan. Sinabi ni Hephaestus na mukhang magiging masigla raw ngayon si Yuan. Sumagot naman si Yuan na medyo makakahinga nga raw siya ng maayos. Naisip ni Hephaestus na ngayon nga raw ay babantayan na ng kanyang ama na si Zeus kung ano ang mga pinaggagawa ni Poseidon. Kahit gaano pa nga raw katalino si Yuan, wala raw dapat itong alam sa internal politics ng Olympus. Pero nabago nga raw nito ang sitwasyon ng pabor sa kanya. Habang tinitingnan ang naghihikab na si Yuan ay nagtataka si Hephaestus kung paano raw nagiging posible na paulit-ulit na niya lang itong nagagawa. Inobserbahan na ni Hephaestus ang Stone of the Sea na dala ni Yuan. Gaya nga raw ng iniisip niya, iba nga raw ang properties nito pero kagaya nga raw nito ang lightning bolt ng kanyang ama. Nagtanong si Yuan ng walang halong pagdududa, kung kaya ba raw itong mai-refine ni Hephaestus. Mabilis namang sumagot si Hephaestus na ang mas importante raw sa refining, ay kailangan niya raw ng ibang materyales para makagawa siya ng item na maayos mula sa Stone of the Sea. Sinabi ni Yuan na kagaya pa rin daw pala ito ng dati, tinanong niya rin kung gaano raw katagal aabutin ang refinement. Sumagot naman si Hephaestus na siguro raw ay aabutin ito ng 10 araw. Pero hindi pa rin daw niya ito masisimulan dahil wala na siyang alam na mapagkukunan ng adamantium. Sumagot naman si Yuan na magdadala nga raw siya agad sa pagbalik niya. Nagulat si Hephaestus sa sinabi ni Yuan, tinanong niya kung adamantium nga ba raw ang tinutukoy nito. Agad namang sumagot si Yuan ng oo. Napatanong si Hephaestus kung mayaman na ba raw si Yuan at kung marami na itong pera. Sumagot naman si Yuan ng hindi naman daw. Kaunti na nga lang daw ang pera niya ngayon dahil halos ginamit na niya ang lahat ng kanyang ipon sa paggawa ng kaini. Nagtaka si Hephaestus kung paano nga raw ito makakakuha ng adamantium. Ngumiti si Yuan at sinabing siya na raw ang bahalang umisip ng paraan. Pero baka medyo magtagal rin daw ito. Sinabi ni Hephaestus na alam niya raw na hindi lang puro salita si Yuan. Tinanong niya rin ito kung saan naman daw ito pupunta ngayon. Sumagot si Yuan ang gayang araw ng sinabi ni Hephaestus, hindi pa siya pakikialaman ng Olympus. Gusto niya nga raw munang mag-focus sa pagpapalevel. Susulitin niya nga raw ang mga oras na mayroon siya. Nagtanong si Hephaestus kung talaga bang sigurado na si Yuan na labanan ang Olympus. Sumagot naman si Yuan ng kung yun nga lang daw sana. Nagtaka si Hephaestus sa isinagot ni Yuan, ano raw ang ibig sabihin nito. Nag-aalala si Hephaestus na nagtanong kung ano naman daw gulo ang naiisip na gawin ni Yuan. Hindi naman sumagot si Yuan sa mga tanong nito at sinabi lang na iiwan na niya lang daw ang refinement kay Hephaestus. Huwag nga raw itong mag-aalala sa kanyang bayad, ipapadala niya rin daw agad ito. Hindi na nagtanong pa si Hephaestus sa paalis na si Yuan dahil alam niya na may dahilan ito kung bakit ayaw nitong magkwento. Iniwan ni Yuan ang Divine Sea Crystal kay Hephaestus at umalis na ito ng workshop. Sa paglalakad ni Yuan ay naisip niya na nagulat nga raw si Hephaestus sa mga huling sinabi niya. Baka nga raw mahimatay pa ito kapag nalaman nito ang kanyang pinaplano. Bigla namang nagparamdam ang mahiwagang itlog na nasa inventory ni Yuan. Naisip ni Yuan na gumagalaw na raw ulit ang mahiwagang itlog. Mukhang lagi nga raw itong aktibo ng halos kalahating araw, napapaisip siya kung dahil ba raw ito sa pagtaas ng incubation rate nito. Sinabihan ni Yuan ang mahiwagang itlog na maghintay pa raw ito ng kaunti. Malapit na nga raw nilang makita ang mga kauri nito. Tumugon naman ang mahiwagang itlog na ikinikiling daw nito ang kanilang ulo. Sinabi ni Yuan na magiging masaya raw ito. Ang mga bulok na parte raw ng tower ay nag-uumpisa ng magpalaki ng kanilang ulo.
Tinanong ni Yuan ang mahiwagang itlog kung lalaki nga ba raw ang mga ito kapag kinain nila ang mga iyon. Tumugon ulit ang mahiwagang itlog na tumetango raw sila na nangangahulugan ng pagsagot nila ng oo. Sinabi ni Yuan sa mahiwagang itlog na malapit na niya nga raw itong pakainin, basta maghintay lang daw ito ng kaunti pang oras. Maghihintay nga raw ang pagkain nito sa lugar na itinuro sa kanya ni Odin. Naisip ni Yuan na sa pagkaagaw niya ng Divine Sea Crystal na matagal nang hinahanap ni Poseidon, makikita niya nga raw ang magiging reaksyon nito sa pagdaan ng mga araw. Kailangan na nga lang daw niyang umasa na mangyayari ang sinabi sa kanila noon ni Hercules. Naalala ni Yuan ang mga napag-usapan nila kasama ang mga kaibigan niyang inner gods tungkol sa Divine Sea Crystal. Sinabi ni Odin na King of the Major Guild Asgard, na ang Divine Sea Crystal ay hindi maaaring mapasakamay ng mga taga-Olympus. Kaso nga lang daw ay may napakalaki rin na problema kapag nakuha ito ni Yuan. Para nga raw itong naglagay ng target sa kanyang likuran. Sinabi naman ng Hero of Olympus na si Hercules na wag raw itong mag-alala, basta raw nananatili pa ring hari ng Olympus ang kanyang ama ay hindi raw ito makakagawa ng direktang paggalaw laban sa isang player na hindi pa nagiging isang ranker. Kapag nga raw gumawa ng paggalaw ang isang hari ng Major Guild, tutugon nga raw ang iba pang Major Guild sa paggalaw ng mga ito. At doon nga raw magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Nagtanong si Odin kay Hercules kung paano naman daw kung gumawa ng sariling hakbang si Poseidon. Sumagot naman si Hercules na babantayan daw ito ng maigi ng kanyang ama, hindi nga raw nito hahayaan na makagalaw ng maayos si Poseidon. Marahil nga raw ay magkakaparehas ng bloodline ang Big Three Gods ng Olympus, pero hindi nga raw ang mga ito magkakasundo ng dahil sa walang katapusan na paglalaban nila para sa kapangyarihan. Sinabi ni Hercules na pinakamalala raw ang paglalaban ng kanyang ama at uncle sa posisyon kung sino ang nangunguna at kung sino ang pumapangalawa. Pero simula nga raw nang mapasakamay ng kanyang ama ang Divine Sky Crystal at nagawa ito noon ni Hephaestus na lightning bolt, doon na raw nito nakuha ang pamumuno sa kalahati ng Olympus. Sa mga panahon rin daw na iyon napagtanto ni Zeus, na ang dalawang natitirang bato, ang Divine Sea Crystal at Divine Dark Crystal ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng kanyang mga kapatid. Matapos ang pakikinig ay sinabi ni Yuan na maayos na raw ang kanilang napag-usapan at napagkasunduan. Dahil nga raw hindi nila maaring pabayaan ang Divine Sea Crystal, kailangan daw nila na si Zeus at Poseidon ay bantayan ang galaw ng isa't isa. Sunod-sunod ang pagkawasak ng mga kagamitan sa loob ng isang lugar. Nagtanong ang nagwawalang ito kung bakit daw ipinag-utos ni Zeus na bawal siyang gumawa ng hakbang. Naisip naman ng nakaluhod na si Orion na dahil nga raw natalo siya sa bunutan, siya raw ngayon ang humaharap sa galit ng kanyang ama. Naisip din ito na napakawalang silbing araw ni Theseus. Ipinaalam ni Orion na pinagbawalan daw sila ng Ruler of the Sky na gumawa ng direktang komprontasyon laban sa mga giant. Lalo pang nagalit ang isa sa mga Big Three Gods ng Olympus na si Poseidon, na kilala rin sa tawag na God of the Sea na hindi naman daw giant ang aatakihin nila, kundi ay nag-iisa lang itong player. Mas nagalit pa si Poseidon nung maisip nito na ayaw lang daw ng walang hiyang si Zeus na mapasakamay niya ang Divine Sea Crystal. Nagalit pa nga raw ito sa kanya nung pinlano niya na dakipin ang nagtatago na si Hephaestus. Sinuntok ni Poseidon ng malakas ang nasa tabihan niyang lamesa. Matapos ang ilang minuto ay kumalma na ito ng bahagya. Tinanong nito ang kanyang pangatlong anak na si Orion kung ano raw ang tingin nito. Sumasang-ayon ba raw ito sa kanya na isang tuso na ahas si Zeus? Sumagot naman si Orion na wala raw karapatan ang mababang kagaya niya na pag-isipan ng ganoon ang Ruler of the Sky. Nanggigil si Poseidon nung marinig nito ang pagtawag ni Orion ng Ruler of the Sky kay Zeus. Naisip niya na wala nang halaga kung itanong pa niya ito, matagal na naman daw na ganoon si Zeus. Isang walang awang walang hiya na ang alam lang sa lahat ay isang laro. Naisip niya rin na kahit gaano pa nga raw katalentado si Yuan, isa lang daw itong napakaliit na baguhang player. Nagdesisyon nga raw si Zeus na hindi muna pansinin si Yuan at mag-focus mismo sa kanya, na isang napakalaking kalaban. Pumulot ulit ng isang bagay si Poseidon at sinabing gusto nga raw ni Zeus na kumalma lang siya, gayong nawala sa kanya ang matagal na niyang hinahanap na Divine Sea Crystal at nagdahilan pa ito na bawal daw siyang mag-deploy ng mga rankers.
Sa galit ni Poseidon ay ihahagis nito ang isang mamahaling malaking globo. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na napakalakas nga raw ng loob ni Zeus na sabihan siya kahit halos nawala na sa kanya ang lahat. Sa kastilyo ng Major Guild Asgard na nakalagay sa gitna ng napakalaking bundok, ay ipinapaalam ng isang lalaki sa kanyang hari na nahulog daw sa kamay ng isang player ang Divine Sea Crystal. Napangiti naman ang hari ng Asgard na si Odin sa impormasyon na kanyang nalaman. Tumawa si Odin ng malakas at sinabing nararapat nga lang daw ito sa kanila. Sinabi niya rin na mukhang ang mga kasumpa-sumpang Olympians nga raw ay nag-aalboroto ngayon ng dahil sa nangyari. Sa may gitna naman ng isang kagubatan ay may natanggap na mensahe ang isang lalaki. Tungkol kay Yuan ang mensahe na natanggap nito. Sinabi ng lalaking nakabasa nito na hindi pa nga raw isang ranker si Yuan kundi ay isa lang itong player, pero napakalakas na nga raw nito. Napaisip ang battle god of 3 heads and 6 arms na si Asura kung magkakaroon ba raw siya ng tsansa na makalaban nito balang araw. Nakakarating din sa Marble Mountains ang mga impormasyon sa mga nangyayari sa loob ng tower. Sa isang bahagi ng bundok ay may mararamdaman na malakas na kapangyarihan. Nagmumula ang kapangyarihang ito sa isang nakagapos na unggoy. Nagkaroon ng interes kay Yuan ang Great Sage Heavens Equal na si Son Ogong nung mabalitaan ito na ang ating bida ang nakakuha sa Divine Sea Crystal. Akala nga raw niya ay isa lang itong baguhan na pausbong pa lang. Nasasabik na nga raw siyang makita kung ano na ang mga susunod na mangyayari. Nagpunta si Yuan sa unang palapag ng tower, nagpasalamat sa kanya ang isang laki matapos niyang magbayad ng 1,000 points sa pagsakay niya sa Sun Chariot. Habang papaalis na ang sinakyan niyang Sun Chariot ay naisip ni Yuan na ito raw at ang sinakyan ni Theseus ay parehas na replika. Napapaisip siya kung ilang kopya ba raw ng Sun Chariot ang ginawa ng mga taga-Olympus. Pero nakarating nga raw siya ng mabilis ng dahil doon. Naglakad si Yuan papalapit sa tower wall of the first floor, edge of the world. Habang nakahawak sa pader ay naisip niya na wala nga raw nagawang makasira sa pader na ito. Sino raw ang mag-aakala na masisira na lang ito ng kusa pagdating ng araw? Habang inaalala ni Yuan ang mga nangyari sa pinanggalingan niyang panahon ay naisip niya na hindi nga raw ito ang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Nagpunta nga raw siya ng first floor dahil may nakapagsabi sa kanya na malapit lang doon ang hinahanap niya. Gumamit si Yuan ng Cinder Eyes at nagmasid sa kanyang paligid. Binuksan niya rin ang kanyang inventory at kinuha ang Tatsuka no Tsurugi fragment na nakuha niya bilang reward sa pinakahuling pagsubok sa first floor Coliseum. Pagkalabas niya ng Tatsuka no Tsurugi fragment ay nagpakita kay Yuan ang isang pahabang liwanag. Habang tinitingnan ang pahabang liwanag ay naisip ni Yuan na hindi nga raw mali ang ibinigay na impormasyon ni Odin. Ang nakikita niya ngang ito ay may napakataas na difficulty na hindi dapat nakalagay sa first floor. Ito nga raw ang dungeon ng 57th place high ranker at ang isa sa 3 precious children na si Susano. Habang naglalakad papalapit sa liwanag ay naisip ni Yuan na bago nga raw siya nagbalik sa kasalukuyang panahon, ang artipisyal na dungeon na ginawa noon ni Susano ay nadiskubre lamang pagkatapos ng 100 taon. Nadiskubre nga raw ito matapos ang napakahabang paghahanap ng 2 precious children upang makumpleto ang 3 sacred treasures. Hindi na nga raw na sorpresa si Yuan kung naisip ni Susano na makikita rin ng 2 precious children ang lugar na ito lalo na't dito niya rin itinago ang kanyang relic. Medyo nakonsensya si Yuan dahil hindi nga lang daw magkakaibigan ang 3 precious children kundi ay mga magkakapatid ang mga ito. Pagkatusok ni Yuan ang fragment ng Tatsuka no Tsurugi ay naisip niya na pasensya na raw dahil siya raw ang kukuha nito sa panahong ito. Nakatanggap si Yuan ng notification na nadiskubre raw niya ang hidden dungeon na Susano's relic. Susuriin rin daw ang kanyang requirements. Matapos ang ilang segundo ay natanggap na ni Yuan ang notification na maaari na raw siyang pumasok sa dungeon. Napasabi si Yuan na dito nga raw nakikita kung gaano kahalaga ang clock movement ni Kronos, nagawa nga raw niyang makatipid ng 100 taon sa paghahanap. Nakatanggap si Yuan ng notification na kailangan daw niyang tapusin ang tower upang makuha ang nakatagong Susano's relic. Makakalabas lang daw siya ng dungeon kapag nahanap niya ang susi nito. Sinabi ni Yuan na napakataas nga raw ng dungeon na ito.
Malamang nga raw na ang susi at relic ay parehas na nasa loob ng tower. May biglang dumating sa likuran ni Yuan habang ibinabalik nito ang fragment ng Tatsuka no Tsurugi sa kanyang inventory. Pagkakita ni Yuan sa mga halimaw na lumapit sa kanya ay nasabi nito na mukhang hindi nga rin daw siya madaling makakarating papasok ng tower. Ang mga halimaw na nasa harapan ngayon ni Yuan ay mga vampiric hina, kalimitan itong nakikita simula sa 40th floor. Hindi naman natakot si Yuan sa paglapit ng mga halimaw, sinabi pa niya na mas maayos nga raw kung mas marami pa ang mga ito. Sunod-sunod ang pagpatay ni Yuan sa mga vampiric hina na kanyang nakakasalubong. May pagkakataon na nadaragdagan ng 0.001% ang completion rate ng kanyang Heaven Slaying Star, pero may pagkakataon din naman na hindi ito umaangat. Sinaksak ni Yuan ang isang vampiric hina na sumugod sa kanya. Habang nasa itaas niya ang halimaw ay hinawakan niya ito sa katawan, at inihagis niya ito sa isa pa ring halimaw na pasugod sa kanya. Sa lakas ng pagkakahagis ni Yuan ay namatay rin ang halimaw na tinamaan ng kanyang pagbato. Nakarating na si Yuan sa bungad ng pinto ng dungeon matapos patayin ang mga vampiric hina na humarang sa kanya. Naisip ni Yuan na sa dami ng napatay niyang halimaw ay umangat nga lang daw ng 0.003% ang kanyang Heaven Slaying Star. Sa ngayon ay nasa 99.546% ang completion rate nito. Mukhang malaki na nga raw pala ang natanggap niyang 0.5% nung mapatay niya ang napakalaking sea turtle. Pero mas okay nga raw sana kung umabot na ng 100% nung mapatay niya ito. Ang ating bida na si Kim Yuan ay level 80 na ngayon. May 90 stat points ito sa kanyang strength, 80 sa dexterity, 83 sa constitution, 87 sa perception, at 100 stat points naman sa kanyang arcane power. Nagdesisyon na si Yuan na buksan ang pintuan ng hidden dungeon. Sa pagbukas ni Yuan ay bumungad sa kanya ang isang pababang mahabang hagdan. Pagkaapak niya sa hagdan ay nakatanggap siya ng notification na pumasok na raw siya sa Susano Dungeon. Kailangan daw niyang makarating sa ika-100 palapag at makapasa sa pagsubok ni Susano. Naisip ni Yuan na sa nakikita niyang araw ay hindi ito masyadong malawak kahit na napakataas nito, napapaisip siya kung isa ba raw itong maze dungeon. Para na nga rin daw itong pinaliit na version ng tower dahil sa 100 palapag nito. Hindi pa nga raw noon nakikilala ni Yuan si Susano, pero marami na nga raw siyang narinig na masasamang bagay tungkol dito. Kasama nga raw ng mga negatibong opinyon na napagkasunduan nilang magkakaibigan, ay ang pagsang-ayon din ng mga ito na talagang malakas si Susano. Habang naglalakad sa madilim na dungeon ay may biglang napansin si Yuan. Nagtaka ito kung bakit bigla na lang daw bumukas ng kusa ang kanyang inventory. Sa inventory niyang iyon ay unti-unting lumalabas ang fragment ng Tatsuka no Tsurugi. Nagtaka si Yuan nang makita niya na may maliit na nilalang ang nakahawak sa fragment na ito. Pagkalabas ng maliit na nilalang ay napatanong ito kung ano raw ang nangyayari. Nasaan na raw siya, at kung naroon ba raw siya sa isang maliit na tower. Hanggang sa napagtanto ng nilalang na ito na namatay na nga raw siya. Tinanong naman nito kung sino raw si Yuan. Tinanong niya rin kung ito ba raw ang nagdala doon ng Tatsuka no Tsurugi fragment. Sumagot naman si Yuan ng oo. Sinabi ng maliit na nilalang na sa nakikita niya nga raw na paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Yuan, mukhang hindi nga raw siya nito kilala. Naisip naman ni Yuan na bukod daw sa nakakatawa nitong itsura, nararamdaman niya nga raw ang malakas na killing intent na inilalabas nito. Magpapakilala pa sana ang maliit na nilalang pero naunahan na siya ng pagsasalita ni Yuan. Sinabi ni Yuan na ito nga raw ang isa sa 3 precious children na si Susano. Hindi nga lang daw ito isang swordsman dahil isa rin itong spirit master at necromancer. Kilala nga raw ito bilang isang bloodthirsty killer sa loob ng tower. Rank 57th rin daw ito sa buong tower noong nabubuhay pa ito. Natuwa naman si Susano dahil kilalang-kilala nga raw siya ni Yuan. Pinagpatuloy pa ni Yuan ang kanyang pagsasalita at sinabing namatay nga raw si Susano habang nakikipaglaban ito sa Yamato no Orochi. Nagdiklapan ang mata ni Susano at sinabing nagbabanggit nga raw si Yuan ng mga hindi importanteng bagay. Sinabi naman ni Yuan na alam niya raw na isa itong nakakamanghang nilalang.
Napapaisip nga raw siya kung gusto pa nitong tawagin niya ito ng may paggalang kahit na napakapangit naman ang paraan nito ng pamumuhay. Sumagot naman si Susano na hindi niya nga raw akalain na magiging ganoon ang mangyayari sa kanya pagkatapos niyang mamatay. Kalimutan na raw ni Yuan ang mga honorifics, hindi niya nga raw iniwan ang kanyang espiritu para lang sa mga ganoong bagay. Pero itatama niya nga raw ang isa sa mga sinabi ni Yuan. Wala raw masama sa naging kanyang pamumuhay, para nga raw sa kanya ay ito na ang pinakamaganda. Nagtanong naman si Yuan kung ipinagmamalaki ba raw nito kung gaano karaming tao ang kanyang napatay. Sinabi rin ni Yuan na mabuti na nga raw at namatay ito ng maaga. Hindi naman inintindi ni Susano ang pangaasar ni Yuan at sinabi nito na nasusurpresa nga raw siya na patuloy pa rin ang talak nito kahit nakilala na niya kung sino siya. Tinanong niya rin kung saang grupo ito nabibilang dahil mukhang hindi naman ito isang ranker mula sa kanilang panig. Sumagot naman si Yuan na isa lang daw siyang player na kaaakyat pa lang sa ika-21 palapag. Minaliit naman ni Susano si Yuan, nagmamalaki na nga raw ito gayong hanggang ika-21 palapag pa lang ang nararating nito. Hindi nga raw nararapat ang mga insektong kagaya ni Yuan sa mga ganoong lugar. Ang mga bagay at halimaw nga raw dito ay hindi maikukumpara sa mga halimaw sa 21st floor. Sinabi naman ni Yuan na nakaharap na raw niya ang ilan sa mga halimaw na tinutukoy nito bago siya pumasok sa loob ng dungeon. Bahagya namang humanga si Susano sa kanyang narinig. Sinabi rin nito na susundan niya nga raw si Yuan hanggat hawak nito ang fragment dahil ganoon daw talaga ito nakadesenyo. Sumagot naman si Yuan na malaya raw itong gawin kahit na anong gusto nito. Tinanong ni Susano si Yuan kung mayroon ba raw itong mga kakampi, at kung pure blood ba raw ito kahit na wala naman daw sa itsura nito. Sumagot naman si Yuan ang wala nga raw siyang kakampi at hindi rin siya pure blood. Nagtanong si Susano kung saan daw nakatira si Yuan, kung paano daw nito nahanap ang lugar na iyon, at kung saan daw nito nakuha ang fragment ng Tatsuka no Tsurugi. Naisip naman ni Yuan na napakaingay nga raw ni Susano. Nagtanong si Susano kung bakit daw hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Sinabi ni Yuan na nakakairita na nga raw ito, kaya tumigil na raw ito sa pagtatanong. Isa na nga lang daw ang itatanong ni Susano, saan nga raw nakuha ni Yuan ang fragment ng Tatsuka no Tsurugi. Sumagot naman si Yuan na kung gusto nga raw talaga nitong malaman, bigyan nga raw siya nito ng mga direksyon. Ayaw niya nga raw ng mga maze dungeon dahil napakatagal nitong tapusin. Sumagot naman si Susano na mukhang magagawa niya raw yon. Itinuro ni Susano na kailangan pa raw nitong maglakad ng malayo para makita niya ang pinto sa sunod na palapag. Naisip ni Yuan na napakakomplikado nga raw ng maze na ito. Baka nga raw maaari niyang gamitin ang naiisip niyang paraan. Matapos tulungan si Yuan ay nagtanong na ulit si Susano, kung saan nga raw nakuha ni Yuan ang hawak nitong fragment. Sumagot naman si Yuan na nakuha niya nga raw ito sa may first floor, sa panghuling pagsubok ng Coliseum. Napatanong si Susano kung ang ibig sabihin ba raw ni Yuan ay nakuha niya ang Tatsuka no Tsurugi fragment bilang isang reward sa first floor Coliseum. Habang inihahanda ni Yuan ang kanyang espada ay sinabi nito kay Susano na lumabas nga raw ang kilala nitong halimaw sa final round ng kanyang pagsubok. Nagtaka naman si Susano kung sino ang tinutukoy ni Yuan. Hindi ito makapaniwala nung mapagtanto nito na ang Yamato no Orochi ang tinutukoy ni Yuan. Ginawa na ni Yuan ang naisip niyang paraan at inatake ang mga kulungan na malapit sa kanya.